Magandang hapon po sa lahat ng dumalo sa webinar na ito. Ang pamagat po ng ating webinar sa araw na ito ay ang pangangalaga sa mahal sa buhay sa panahon ng Kapaskuhan. Ako po si Jasmine Eng, isang family consultant sa Family Caregiver Alliance or FCA. Ang FCA po ay isang organization na tumutulong sa lahat ng mga family caregivers sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga grants, pagbibigay ng mga impormasyon at connection sa mga programa sa komunidad, at sa pagbibigay ng mga klase at pagsasanay tulad ng webinar na ito upang mapagtibay ang kakayahan ng lahat ng family caregivers sa pagbibigay ng ukol na pangangalaga sa mahal sa buhay. Simulan po natin ang webinar na ito sa pagpapakilala sa ating sarili sa grupo. Maaari ko lamang na sabihin ninyo ang inyong pangalan at sabihin ninyo kung sino at kaano-ano ninyo ang taong inaalagaan. Simulan po natin. Halimbawa, ako po si Jasmine at ako po ay isang caregiver sa aking lola na may kapansanan. Maraming salamat po. Sa katapusan ng webinar na ito, mayroon po tayong maikling poll questions. At sana po ay inyong sagutin ang mga poll questions para malaman nating lahat kung gaano ninyo naintindihan at kung ano ang inyong karanasan sa webinar na ito. Nakamute po ang lahat ng participants, ngunit maaari inyo pong i-unmute ang inyong sarili kapag kayo ay may katanungan. Maaari din kayong magsulat ng mensahe sa chat box at susubukan ko pong sagutin kung ano man ang inyong mga katanungan. Simulan na po natin ang ating webinar. Sa araw na ito, atin pong alamin at kilalanin ang likas na katangian ng pangangalaga. Bigyang pansin po natin ang tanong na ito. Nasubukan mo na bang kilalanin ang lahat ng iyong responsibilidad sa pangangalaga? Kadalasan, ang mga family caregivers ay hindi na inaabalang kilalanin at ang karaniwang nangyayari ay hindi kayang aminin at tanggapin ang lahat na gawain bilang isang caregiver. Madalas ay sinasabi na lamang natin na inaalagaan ko si Lola o ako ay isang caregiver para sa aking asawa na nagkasakit. Alamin po muna natin kung sino ang mga caregivers. Ang lahat po ng mga impormasyong ito ay batay sa mga masusing pag-aaral. Halos 52 milyong family caregivers ang tumutulong sa mga taong may edad 20 pataas. At halos isa sa bawat 4 na tahanan ay nagbibigay ng pangangalaga sa taong 50 taong gulang pataas o 23% o hanggang 22 milyong tahanan. Mayroon ding 5 milyong family caregivers na nag-aalaga sa isang taong 50 taong gulang pataas na mayroong dementia. Ano-ano ba ang mga nagiging resulta o kinahinatnan sa pangangalaga? Alamin po natin. Ang pangmatagalan na pangangalaga ay may negatibong resulta hindi lamang sa emotional, pati na rin sa physical na kalusugan ng mga caregivers kahit na ginagawa nila itong kusang loob. Ang mga caregivers ay dumaranas ng pakiramdam na pabigat at sobrang taas ng antas ng depression. Ang mga nakakabahalang pag-uugali kaugnay ng dementia ay lubusang nakakabalisa para sa mga caregivers. Ngayon, bigyang pansin po natin ang mga pisikal na resulta ng pangangalaga. Ito yung larawan ng kalusugan ng isang caregiver at ang mga karaniwang nauulat na pisikal na karamdaman.
mayroong nagkakaroon ng rheuma, sakit sa puso, alta presyon, depression, karamdaman sa leeg at likod, mga allergies, karamdaman sa mata, tenga at ilong, at kadalasan po ay sakit sa ulo o migraine. Ngayon, bigyang pansin po natin ang caregiver depression. Ano ang ibig sabihin ng caregiver depression o depression? Ang depression ay karaniwan sa lahat ng mga caregivers at kadalasan ito ay nag-uugat sa stress. Dahil kailangan nating alamin ang lahat ng mga palatandaan ng stress, kailangan din nating alamin ang mga palatandaan ng depression. Sa mga pagsusuri at pag-aaral, ipinapakitang may 45 hanggang 60% ng mga caregivers ay may palatandaan ng tinatawag nilang clinical depression. So tingnan po natin sa listahan kung ano yung mga palatandaan o yung sinasabi nilang warning signs ng caregiver depression. Una po, may mga pagbabago sa gawi sa pagkain. Either hindi na kayo kumakain o nababawasan ang inyong ganang kumain o nasobrahan kayo sa pagkain. Pangalawa, may mga pagbabago sa pagtulog. Hindi kayo makatulog or pag nakatulog kayo, pag nagising kayo, hindi na kayo makabalik sa pagtulog. Mayroon din ang pakiramdam na palaging pagod. Mayroong pakiramdam na ang lahat ng bagay ay walang halaga. May mga saloobin din ukol sa kamatayan, pagpapatiwakal, o pagtatangkang pagpapakamatay. Mayroon ding mga patuloy na physical na sintomas na hindi gumagaling sa paggamot. At kadalasan, may mga panahon o may mga oras na madaling pagkabalisa o galit. Tingnan po natin ang stress. Alam niyo ba na ang stress ay isang lihim na panganib sa kalusugan ng caregivers? Ang kahinaang pangkaisipan, kapansanan sa kakayahan, problema sa kilos at ugali ng taong inaalagaan ay direktang nakakaapekto sa antas ng stress at depression na nararanasan ng lahat ng family caregivers. Ang stress ay maaari ding mauugnay sa kahirapang pinansyal, kakulangan ng pahinga, hindi sapat na impormasyon at panlipunang pagtaguyod o suporta, pagkakabukod o yung sinasabi nilang isolation, hindi magkatugmang trabaho, pamilya, at pagkakagipit sa pangangalaga. Ang kaugnayan ng talamak na stress ay hindi magandang kalusugan ay lumilitaw paglipas ng panahon para sa mga caregivers na nag-aalaga sa mga pasyenteng mayroong Alzheimer's. Dahil likas sa ating kulturang Pilipino ang gawing mas masaya at mas hindi makakalimutan ang selebrasyon tuwing Kapaskuhan, madalas pong nakakaranas ng karagdagang stress sa panahon ng Pasko. Para sa maraming mga caregivers, ang panahon ng Kapaskuhan ay nagdadala ng stress, pagkayamot at galit sa halip na kapayapaan at mabuting kalooban. Ano nga ba ang pinagmumulan o ang mga sanhi ng stress ngayong Kapaskuhan? Yun ba ay labis-labis na pagkahapo sa mga gawaing pangangalaga? O mayroong mga hinanakit sa ibang miyembro ng pamilya na hindi man lamang tumutulong? O maaari ding hindi kayang dumalo o lubos na makilahok sa mga pagtitipon? Sa mga susunod na sandali,
Ating suriin at subukang isipin ang sanhi ng stress sa panahong ito. Kung maaari, ating ibahagi sa grupo kung ano-ano ang dahilan ng stress para sa akin, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang lahat po na inyong ibinahagi ay labis na mahalaga. Ito pa po ang iba pang mga sanhi. Kaligtasan at seguridad sa personal at sa buong pamilya. Kawalan o kakaunting tulong lamang mula sa ibang miyembro ng pamilya o kaibigan. Labis na pagkayamot sa pakikitungo sa mga doktor. Kawalan ng pera o gipit sa pera o kawalan ng pinagkukunan ng pinansyal na suporta, mga hindi pagkakasundo at pagtatalo ng pamilya, ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng hangad na magbigay ng pag-aalaga at kakayahang gawin ang lahat-lahat. Ito po yung sinasabi nila na expectation versus reality. Minsan, kung ano yung inaasahan ninyo ay hindi pala kayang gawin sa tunay na buhay. Minsan din, may sariling problemang pangkalusugan ng isang caregiver. At minsan, sobrang dami ang dapat gawin bilang isang caregiver. Heto pa po ang iba pang mga pag-aalala sa panahon ng Kapaskuhan. Damdaming ako ay nag-iisa at nakabukod. Ito yung sinasabi ko kanina na isolation. Lalo na po sa panahon ngayon dahil tayo po ay nasa pandemic na panahon, nahihirapan po tayong lumabas ng bahay at makipag-usap kahit sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak at kaibigan. So sa panahon pong ito, lalo na ngayong Kapaskuhan, tumataas po ang damdaming ganito na ang pakiramdam mo ay ikaw ay nag-iisa, nakabukod, at wala man lang connection sa ibang tao. Paano ko gagawing makabuluhan ang panahon ng Kapaskuhan para sa taong aking inaalagaan? Dahil nga sabi ko kanina, dahil likas sa ating kultura ang mag-celebrate or gawing mas masaya at masigasig ang ating selebrasyon sa Kapaskuhan. So kadalasan ito ay nagiging isang problema o pag-aalala sa panahong ito. Ano-ano ang aking inaasahan ngayong panahon ng Kapaskuhan? Minsan din, nakakabahalang lubusan ito sa atin dahil sa sobrang daming inaasahan natin, hindi man lang sa personal, kundi galing sa pamilya o sa ibang miyembro ng pamilya. Isipin natin ngayon, ano pa ba ang iyong mga ikinababahala ngayong panahon ng Kapaskuhan? Hindi lamang para sa inyo, kundi para sa taong inaalagaan at pati na rin sa buong pamilya. Bilang isang caregiver na may malaking responsibilidad, labis na mahalaga ang pamamahala ng stress. Alamin natin ang mga hakbang. Una, kilalanin ang pinagmumulan ng stress. Hindi natin maaayos ang ating mga ikinababahala kapag hindi natin alam kung ano ang pinagmumulan ng stress. Pangalawa, bigyang pansin ang mga babala o pangapalatandaan ng maaga. Ito yung sinasabi nilang mga warning signs. So habang mas maaga, bigyang pansin na natin kung ano yung mga palatandaan. Pangatlo, kilalanin ang mga bagay na maaari mong baguhin at ang mga bagay na hindi mo pwedeng baguhin. At gawin kaagad ang nararapat. So sa apat na hakbang na ito, kung iyong masusunod ang mga hakbang na ito at iyong makikilala ang pinagmumulan o sanhi ng stress at bigyang halaga ang mga warning signs,
ng mas maaga at alamin mo kung ano yung kaya mong baguhin or kayang i-resolve, kumbaga. At pagkatapos nun, gawin mo kaagad kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang sobrang stress. Sagutin po natin ang tanong na ito. Ano ang mga babala ng stress para sa inyo? Halimbawa, para sa akin, ang kakulangan ng ang tulog sa gabi ay isang babala ng stress para sa akin. Maaari din itong may mga problema sa pagtulog, madalas na nagiging makakalimutin, o parang ikaw ay nalulungkot at nababagot kung ano yung sitwasyon, ang kasalukuyang sitwasyon ng buhay, at minsan nasobrahan ka na sa pagkain or hindi ka na kumakain. So ang mga halimbawang ito ay ilan lamang sa mga warning signs ng stress. At sa gitna ng kagipitan, alamin po natin kung ano ang mga pagbabagong magagawa natin. Ano nga ba ang maaari nating baguhin sa ating sarili at hindi ang ibang tao? Ang ilan sa mga pagbabagong aking magagawa ay baguhin ang sitwasyon, baguhin ang aking pag-unawa, baguhin ang aking pagtugon. Ano po ang ibig sabihin ng baguhin ang sitwasyon? Ito po ay mga direktang hakbang upang baguhin ang kalagayan ngayong Pasko. Sabi nga nila, ibahin ang mga bagay na nakagawian dati. Ano ang mga ito? So huwag nang mag-anyaya ng pagtitipon sa panahon ng Kapaskuhan sa iyong tahanan. O ikaw ay magsagawa ng planong ilagay pansamantala ang taong inaalagaan sa isang mas tahimik at mas maginhawang silid. Or maaari din kayo magsimula ng mga bagong tradisyon, kagaya ng potlucks, or kumain sa labas, o bumili na lamang ng lutong pagkain para hindi na kayo mag-abala na magluto pa ng mga pagkain sa selebrasyon. O maaari din kayo mag-anyaya lamang ng kakaunting bisita. Ito po ay pwede nating gawin ngayon dahil nga nasa pandemic na panahon tayo ngayon, at kailangan nating maging safe para sa lahat ng pamilya, hindi lang sa iyong sarili at sa taong inaalagaan, kundi pati na rin sa buong pamilya. So ang pagsisimula ng mga bagong tradisyon ay isang napakahalagang hakbang na magagawa upang baguhin ang sitwasyon. Ang pagbabago sa pag-unawa ay isang mahirap na hakbang para sa caregivers kasi nga kadalasan ito ay nag-uugat sa emosyon. So sa pagbabago sa pag-unawa, maaari mong subukang unawain kung bakit ang isang tao ay hindi nagpapaabot ng inaasahang tulong sa iyo. Maaari mo ring sabihin sa sarili na hindi kailangang ikaw ay perpekto, na hindi kailangang gawin ang lahat o isang particular na bagay. Maaari mo ring subukang bigyang pansin ang kakayahan ng isang tao kaysa kanyang kakulangan. Ang magiliw na pagdalo ay mas mahalaga kaysa mamahaling regalo. Ano-ano ang mga kayang gawin upang baguhin ang pagtugon? Tingnan po natin ang mga halimbawa. Una, hayaan ang taong inaalagaan na lumaho, kahit na ito ay maliit na bagay lamang. O humingi ng tulong, huwag gawin ang lahat-lahat ng nag-iisa. At syempre, tumawa. Ang pagtawa ay nagpapabawas ng cortisol
at pinapalakas ang ating immune system. Magsabi ng oo sa anumang alok ng tulong. At magsabi din ng hindi kung ang hiling ay tila labis-labis para tugunan sa taong ito. Ito ay ang mga mungkahi ukol sa inyong pagsisikap na gawin agad-agad ang nararapat. Una, magpasya kung paano pamamahalaan ang hindi na pagkasunduan. Alamin kung dapat na ayusin ang gusot sa ngayon o ipagpaliban muna hanggang makalipas ang Kapaskuhan. Pangalawa, ibahagi ang inyong mga gusto. Gusto niyo bang magpahinga? O bigyang pansin, bigyang prioridad ang pagkumpuni sa bahay? O bigyang prioridad ang aruga para sa iyo? Ano ang halimbawa ng mga aruga para sa iyong sarili? Magpamasahe, manood ng sine, mag-shopping, kung ano yung gusto niyo. Maging mas malinaw sa antas ng iyong kasiglahan. So kailangan nating aminin kung kayo ay pagod o kayo ay nangangailangan ng tulong. Sumulat ng maikling liham para sa mga kamag-anak tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng pag-aalaga. Isa ito sa mga hakbang sa yung sinasabi nilang pag-reach out sa family members para humingi ng tulong. At ang pinaka-importante ay alagaan ang inyong sarili. Ang pinaka-importanteng pagbabago na pwede kong gawin. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagpapakawala sa stress ay ang pinaka-importanteng pagbabago na inyong magagawa bilang isang caregiver. Paano mo inilalabas ang iyong stress? Magbigay tayo ng mga halimbawa kung paano natin inilalabas ang ating stress. Nakikipagkita ba tayo sa ating mga kaibigan? Nagbabasa ng libro? Nagme-meditate o nag-ehersesyo? Ngayon po, nais kong ibahagi sa inyo ang isang espesyal na kasabihan na alam kong lubhang nakakatulong sa mga caregivers, lalo na sa oras ng kagipitan at hinagpis. Ang original na version nito ay sa English, ngunit ito rin ay sobrang makahulugan sa Tagalog. Ibigay mo sa akin ang kapayapaan para tanggapin ang taong hindi ko maaring baguhin, ang lakas ng loob upang baguhin ang taong kaya ko, at ang karunungang alamin na ang taong ito ay ako. Ano po ba ang impression ninyo sa kasabihang ito? Alam niyo ba ang tinatawag na oxygen mask analogy? Ang oxygen mask analogy ay madalas po nating naririnig sa patalastas sa eroplano sa panahon ng paglipad. Kadalasan ang mga flight attendants po ay nagsasabi sa atin na isuot muna ang inyong oxygen mask bago subukang tulungan ang ibang tao. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang mensahe po nito ay kung ipagpaliban ninyo o hindi bigyang prioridad ang paglalagay ng oxygen mask, ay naglalagay sa inyo sa panganib na mawawalan kayo ng kakayahang tumulong sa iba. Paano ba ito nakakatulong sa inyo bilang isang caregiver? Bilang isang caregiver, mas mainam na siguraduhin tulungan at alagaan muna ang sarili para siguradong kayo ay mas epektibong makatulong sa inyong mahal sa buhay.
Naiisip ba ninyo na naiiba ang inyong pakiramdam kapag kayo ay pagod? Sumobra ang mga alalahanin o kung kayo ay nayayamot? Ano ang ibig sabihin ng alagaan ang sarili para sa inyo? At ano ang nakahadlang para sa pag-aalaga sa sarili? Sa mga susunod na sandali, bigyang pansin po natin ang mga katanungang ito at isipin kung paano ito nakakaapekto sa atin, kung ano ang kahulugan nito para sa ating sarili. Inuulat na kalahati sa mga caregivers ay walang nakukuhang anumang tulong. 10 hanggang 20% lamang ng family caregivers ang gumagamit ng mga serbisyong pampubliko o serbisyong pribado. Sa inyong palagay, ano-ano ang mga bagay na maaring maitutulong ng ibang tao sa inyo? Mag-isip tayo ng mga halimbawa ayon sa ating karanasan o sa inyong inaasahan. Isa po sa mga halimbawa ay matutong magsabi ng oo. Kapag merong nag-alok sa inyo ng tulong, mangyari po lamang na sabihin nyo kaagad na oo. Dahil ito ay lubhang makakatulong sa inyo sa pagpapahinga at sa pagbibigay importansya sa inyong sarili. Maging handa para bumuo ng listahan ng mga bagay na pwedeng gawin ng tao. At kayo rin ay maaring maging handa sa mga pagtutol o pagtanggi. Yun ay isang sinasabi nating reality na minsan kahit ikaw ay humingi ng tulong, mahaharap ka rin sa mga taong tatanggi sa inyo at tutol kung ano yung plano niyong gawin. Maging open po tayo sa mga sitwasyon na yan. At huwag maghintay hanggang ikaw ay nasobrahan o labis ang pagkahapo. Ang pakikipag-ugnayan para sa tulong kung kinakailangan ay isang palatandaan ng personal na lakas o personal strength. Ito yung mga bagay na maaring isaalang-alang natin. Mayroong mga pagpipilian para sa pagpapahinga. Halimbawa, pwede kayong humiling sa ibang miyembro ng pamilya. Mayroon ding IHSS or In-Home Supportive Services, mga Veterans Respite or Adult Day Programs, at Home Care Assistance. May iba't iba rin pagpipilian ng suporta. Support groups or counseling. Mayroon ding mga edukasyon para sa caregivers, mga klase, mga workshops at conferences. Ayusin ang mga legal na dokumento. Maaari din kayong magtakda ng meeting para sa buong pamilya para pag-usapan kung ano yung mga kailangan mo bilang caregiver at ano yung mga kailangan ng taong inaalagaan. Maaari din kayong magtakda ng mga limitasyon. Kahit ikaw isang full-time caregiver, may mga bagay din hindi nyo maaring gawin at kailangan ng tulong ng ibang tao, lalo na sa ibang miyembro ng pamilya. Ang mga sumusunod ay iba pang mga pagpipilian para sa tulong at suporta ng pag-aalaga. Suporta mula sa pamilya, kaibigan, kapitbahay, o maaari din sa simbahan. May mga adult day health na programa, nutrition or meal na programa, transportation resources kagaya ng paratransit, mayroon ding mga home o technology adaptation, at meron ding mga case management o social workers na maaring makatulong sa inyo. Ang mga sumusunod ay payo
para sa pagkikipag-ugnay sa mga mapagkukunan ng impormasyon at tulong. Ang mga mapagkukunan ng impormasyon at tulong ay mga organization po o mga programa sa ating komunidad na maaring pagkukunan ninyo ng tulong. Una, isulat ang mga importanteng impormasyon katulad ng pangalan ng ahensya, kontak na tao, petsa ng pagkontak, at particular na serbisyong inihahandog ng ahensya. Maging masigasig at malinaw tungkol sa inyong mga kinakailangang tulong. Huwag tapusin ang pag-uusap hanggat na itanong ang mga sumusunod na pamamaraan. Ano ang susunod na gagawin? Ano ang susunod na dapat mong gawin? Itanong kung gaano katagal bago makipag-ugnayan sa inyo. Alamin kung mayroon bang waiting list. Isipin pa rin magparehistro para sa serbisyo kahit kinakailangan ninyong maghintay. Sa umaga ang karaniwang pinakamabuting oras para tumawag. Alamin kung may iba pang mga ahensya o programa na maaaring makatulong sa inyo. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang pamphlet na ito. Ang pamagat po ng pamphlet na ito ay 10 payo ngayong Kapaskuhan para sa mga caregivers. Ito ay mga paalala sa lahat ng family caregivers ngayong Kapaskuhan. Bigyang halaga po ninyo ang lahat na nakasaad dito at simulang isaalang-alang ang inyong kapakanan bilang caregiver. Hindi po matatawag na makasarili ang unahin ang inyong sarili. Ang ibig sabihin po nito ay inaalala ninyo ang pangmatagalan na kapakanan ng taong inyong inaalagaan. Dahil po kapag kayo ay nawala ng sigla at kakayahan, ang kahihinatnan nito ay malaking pinsala sa kalidad ng pangangalaga sa mahal sa buhay. Tingnan po natin ang nakasaad sa listahang ito. So ang unang payo po ay kilalanin ang mga palatandaan ng stress at labis na pagkapagod. Pangalawa, asahan ang mga bagay at pangyayaring nagdudulot ng sakit ng ulo o sakit sa ulo ngayong Kapaskuhan. So alamin natin kung ano yung posibleng makakapagbigay ng stress sa atin ngayong Kapaskuhan. Pangatlo, kilalanin at tanggapin ang mga maganda at hindi magandang damdamin. Normal lang po yung mga pagkabagod, pagkayamot, galit, at iba pang mga negatibong damdamin ngayong Kapaskuhan. At magiging open tayo at tanggapin natin na kahit anong gawin natin, normal na mayroon tayong hindi maganda at meron din tayong mga magandang damdamin, lalo na ngayong Kapaskuhan. Pang-apat, ibalik ang pag-aalaga sa sarili sa iyong listahan. Panglima, maghanap ng malusog na paraan para mailabas ang stress. So isipin natin, anong kaya nating gawin para maiwasan ang stress or maipalabas ang ating mga stress. Kumuha ng suporta ang pang-anim sa listahan. Kanino kayo pwedeng or maaaring kumuha ng suporta? Unang-una po sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang susunod po ay gumawa ng maingat na plano. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit na maliit na bagay lamang, mas mainam na mayroon kayong plano kung ano ang dapat gawin. Ito ay nakakatulong sa inyo para malaman kung na-achieve ba ninyo ang mga goals
sa planong isinasaad ninyo. Pangwalo, humingi ng tulong. Huwag mahiyang humingi ng tulong sa miyembro ng pamilya, sa mga kaibigan, at pati na rin sa mga organisasyon o serbisyong pangpubliko sa inyong komunidad. Gawing simple ang inyong Kapaskuhan at simulan ang mga bagong tradisyon. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa webinar na ito. Ako po si Jasmine Eng. Maaari niyo po akong i-email kung mayroon kayong mga katanungan. Nasa screen po ang contact email para sa Family Caregiver Alliance at pati ang personal na email ko. Maaari po kayong magtanong tungkol sa webinar na ito, or kung meron kayong mga tanong sa mga programang inihahandog ng Family Caregiver Alliance. Ang Family Caregiver Alliance ay nakabase sa San Francisco at itinatag ng FCA ang National Center on Caregiving or NCC para itaguyod ang mga pagbuo ng mataas na kalidad, mas sulit na programa at pulisiya para sa mga caregivers sa bawat estado ng buong bansa. Ang NCC ay tumataguyod sa Family Care Navigator, isang tagahanap ng mga impormasyon kada estado na binuo para tulungan ang mga caregivers na mahanap ang mga serbisyong suporta sa kanilang komunidad. Ang FCA ay siya ring nagpapatakbo sa Bay Area Caregiver Resource Center sa 6 na county sa San Francisco Bay Area. Ang kawaning binubuo ng mga family counselors ay nagtatrabaho kalapit ang mga pamilya na nag-aalaga sa may sakit o mga matatandang mahal sa buhay. Ang aming serbisyo, programang pang-edukasyon at mga pahayagan ay binuo para ihandog ito bilang direktang suporta, pangunahing impormasyon at mabisang kagamitan para sa pamilya sa pamamahala sa masalimuot at mahirap na mga gawain ng pag-aalaga. Again, isa pong reminder, maaari po kayong magtanong at mag-email sa akin kung meron kayong mga tanong ukol sa webinar na ito at pati na rin ang mga tanong ninyo ukol sa mga programa at serbisyong inahahandog ng Family Caregiver Alliance. Maraming salamat po sa pag-attend at sa pag-attend ninyo sa webinar na ito at mangyari po lamang bisitahin ang aming website para matutunan ang iba pang mga serbisyo at iba pang mga resources para sa lahat ng family caregivers. Maraming salamat at maligayang Pasko po.